Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Panalangin ko na maayos po ang lagay ng lahat, no? Napakabuti po ng Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataong muli na magtipon-tipon upang pag-aralan ang kanyang napakagandang salita, napakabuhay niyang salita, no? Ngayon, tatalakayin po natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang pagiging maawain o ang awa. Buksan natin ang ating mga puso at isipan habang humihingi tayo ng gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong biyaya at habag na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Tulungan mo kaming maunawaan ang inyong salita at maisabuhay ito. Buksan mo ang aming mga puso upang maging maawain tulad mo na tulad na natanggap po namin sa inyong pagmamahal at awa at grasya sa buhay namin. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga sa lahat. No, ito po yung part 2 or second part ng Sermon in the Mount. Kasama pa rin po ito sa Beatitudes o yung pagpapala ng Panginoon. Magfo-focus po tayo ngayon sa dalawang mapalad, which is manggagaling po sa Mateo chapter 5 verse 7 and 8, no? Verse 7 to 8. Ang nakalagay po dito, ito po yung dalawang mapalad, yung malinis ang puso at mapalad ang maawain. Kaya hayaan nyo pong basahin ko sa inyo ang salita magagaling po sa Mateo chapter 5 verse 7 to 8, no? Katulad pa rin po ng dati, ang gagamitin po nating method sa ating devotion ay ang SOAP method, salita, obserbahan, aplikasyon, at panalangin. Sige, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin po natin ang Mateo chapter 5 verse 7 to 8. Mapalad ang mga maawain dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Verse 8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Obserbahan po natin ang salita na magagaling po sa verse 7. No? Mapalad ang mga tao o mapalad ang mga maawain dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Ang Mateo chapter 5 ay nagtuturo na ang pagiging maawain ay isa sa pangunahing katangian ng mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang unang-una, ang Panginoon po, dahil po sa kanyang pag-ibig at saka ang awa sa buhay natin, ang awa po kasi ito po yung hindi po tayo karapat-dapat pero binigyan po tayo ng kaawaan sa buhay natin ng Panginoon. No? Yung hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan pero binigyan niya pa rin po tayo ng awa at pagmamahal dahil din po sa pagmamahal niya. Ang awa ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang aksyon na nagpapakita ng puso ng Diyos. No? Tandaan po natin yung puso ng Diyos. Sa tuwing nagpapakita tayo ng habag, nagpapatawad at tumutulong na ipapahayag natin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa mundo. Okay? No? May tanong po ako. Paano mo maipapakita ang awa ng Diyos sa mga sitwasyon na mahirap magpatawad o patawarin o mahalin ng isang tao, no? Parang pwede niyo po akong i-humor. Tignan niyo po yung sarili niyo sa salamin, no? Karapat dapat po ba tayong kaawaan? Paano ba naipakita sa atin yung kaawaan ng Diyos? Paano ba tayo magre-reflect sa awa ng Diyos sa buhay natin? At sino po tayo para hindi kaawaan at hindi patawarin ang kapwa natin? No? Sasagutin po natin yan, pero dumako po muna tayo sa dalawang punto na inihanda ko. Unang punto, ang awa ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ang awa ay higit pa sa pakikiramay. Ito ay aktibong pagtulong at pagpapatawad. Sa tuwing nagpapatawad tayo, ipinapakita natin ang biyaya ng Diyos na nagpatawad din sa atin. Tandaan po natin, dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay napatawad. No, yung awa po ito, parang kung bibigyan ko po kayo ng example,
um, kunwari merong nangyari na hindi po talaga kaaya-aya, na hindi dahil sa hindi natin sinadya, dahil sinadya natin ito. Pero binigyan pa rin tayo ng way out o paglabas, pero hindi dahil sa pagkukonsente o hindi dahil sa pagmamahal. Dahil alam ng Diyos na kaya pa tayong baguhin, may pag-asa pa sa buhay natin. Yun po yung awa at biyaya ng pagpapatawad. Pangalawa, ang awa ay salungat sa kulturang makamundo. Sa mundo kung saan madalas hinihikayat ang paghihiganti at sariling hustisya, ang pagiging maawain ay nagiging makapangyarihan na patunay ng buhay na binago ng Panginoong Hesukristo. Pinili natin pinipili natin ang pagmamahal kaysa sa galit at grasya kaysa sa paghihiganti. Tandaan po natin, no? Tayo po ang isa po sa pinaka-recipient nito. Lahat po tayong mga tao. Dahil pwede po tayong hindi patawarin ng Panginoon. Pwede po tayong parusahan at pairalin ang hustisya ng Diyos sa buhay natin. Dahil alam naman po natin na ang kasalanan natin kailanman ay mahirap patawarin. Kung tatanungin ko po kayo, baka sabihin niyo po, ay, mabuti naman po akong tao. No? Pero kung titignan niyo po, paulit-ulit po tayo nagkasala, paulit-ulit po tayong nagsinungaling, diba? Nanloko, ano pa po, nagnakaw. So, ang dami pong pwede tayong makulong kung pwede natin tanggapin. Pero ang sabi nga po ng Biblia, ang kaparusahan po ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil po sa Panginoon na sobrang mapagmahal, no, binaliwala niya yung galit at paghihiganti. Binigyan niya po tayo ng awa sa ating buhay. Binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Siya po yung nagbigay ng kaparusahan, pero siya din po yung nagbigay ng sagot at kasagutan o kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya kung tatanungin po natin ang ating sarili, kung magtitingin tayo sa salamin, sino tayo para hindi magpatawad at sino po tayo para hindi magkaroon ng awa? 'Di ba? So, bago po yung aplikasyon, gusto ko po sagutin yung tanong kanina, no? Ang sagot po doon, paano ba natin maipapakita, no? Maipapakita ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Para sa taong mahirap patawarin o mahalin, hilingin natin sa Diyos ang lakas at biyaya na magpatawad at magpakita ng pagmamahal kahit hindi ito madali. Tandaan natin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinukonsinti natin yung maling ginawa ng taong yun. Kung hindi, isang pagpapalaya sa ating puso mula sa galit at hinanakit. Ipakita rin natin ang awa sa pamamagitan ng maliit na aksyon ng kabutihan tulad ng pakikipag-usap ng may respeto, pagtulong sa oras ng pangangailangan o pagpapakita ng malasakit kahit hindi ito inaasahan. Sa ganitong paraan, ipinapahayag natin ang puso at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. No? Yun po, napakarami mang nito, pero ito po talaga yung sagot. Panalangin at bigyan tayo ng lakas ng Diyos na magpatawad kahit hindi madali at gumawa, umaksyon tayo, hindi po yung pwedeng yung sinabi lang natin, sige, pinapatawad na kita, dahil hindi po yung tunay na pagpapatawad. Laging two-way po talaga. Lagi tayong may kailangan gawin para maipakita natin na tunay nga tayo nagpatawad. Kasi ang Panginoon, nagpatawad po siya. Hindi niya po sinabi na pinapatawad niya na agad yung sangkatuohan. Kung hindi, binayaran niya yon, yung kapatawaran na yun. Kaya ito po yun. May action po talaga pagdating sa pagpapatawad. Kaya hopefully tayo rin po ay
ganun din po ang ating puso, no? Huwag po nating ipagkait yung yung mga aksyon na yon, dahil never na ipinagkait ng Panginoon sa atin ang kanyang awa, biyaya at pagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa ating buhay, no? Practical na aplikasyon. Patawarin ang mga nagkasala. Yan. Huwag magtanim ng galit. Sa halip, magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang pagpapatawad at pagbibigay ng kapayapaan sa ating puso ay kalayaan mula sa bigat ng hinanakit. Kasi isipin niyo po, kung hindi po tayo nagpapatawad o hindi po tayo matututong maawa sa mga taong nagkasala sa atin, hindi na tayo makakatulog, may stress tayo. Alam niyo po yun. Alam niyo po yung pakaramdam na yun na imbis na alam naman po natin na siya yung nagkasala, pero tayo po yung talo kasi hindi po tayo natutong magpatawad. Dahil hindi po yun yung karakter na ibinigay sa atin ng Panginoon. No, hindi rin po ako naniniwala na wala po tayong dugo na maawain, dahil ang unang-una, we are created in His likeness, no? Yung kumbaga tayo ay ginawa sa likeness ng Panginoon, kaya meron po tayong attribute ng pagmamahal at pagiging maawain. Pangalawa, magpakita ng awa sa gawa. Tulad po ng sinasabi ko, tumulong sa mga nangangailangan, magmalasakit sa mga nahihirapan o sa mga mahihirap, at ipakita ang kabutihan kahit sa mga taong mahirap mahalin, no? Tabi-tabi po, no? Tamaan po sana yung mga kailangan matamaan. Sa bawat gawa ng awa, pinapalapit natin ang iba sa Diyos, no? Hopefully, pag ginawa po natin to, pag natutunan po natin maging maawain at gumawa ng mabuti at magpatawad, mas ma-draw near po natin sila sa Panginoon. Mas mailapit po natin sila sa Panginoon. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, nagre-reflect din po yung pag-ibig na yon sa buhay natin para mahikayat din po sila na ay talagang totoong binago ito ng Diyos. Ito ay talagang inayos ng Diyos ang puso nito. Dahil ako yung nagkasala pero pinatawad pa rin ako. 'Di ba? Importante po na sa mga ganitong maliliit na gawa na ipapakita natin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Konklusyon. Ang Mateo chapter 5 verse 7 ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakita ng awa ay mahalaga para sa kapayapaan at pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Sa tuwing magpapakita tayo ng awa sa iba, sa pamamagitan ng pagpapatawad, malasakit o pagtulong, pinapakita natin ang puso ng Diyos sa ating mga gawa. Kasabay nito, tayo rin ay nakakaranas ng kanyang awa na nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan at kagalakan sa ating araw-araw na buhay. Napakasarap po ng ganong pakiramdam. Meron po tayong kapayapaan, kagalakan, at lakas na nanggagaling sa Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kasi, saan po ba tayo huhugot ng pag-asa kung hindi sa Panginoon lang? Saan pa po ba tayo hahanap ng kapayapaan kung hindi sa Panginoon lang? Saan nyo po ba nakukuha ang kagalakan, kasayahan na nakukuha nyo? Panalangin ko hindi po sa mga bagay na makamundo, kung hindi sa Panginoon lamang, no? Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin na ng halaga ng pagiging maawain. Tulungan mo kaming maging maawain tulad mo, Panginoon. Tulad ng inyong pag-ibig na nagpatawad sa amin, tulungan niyo po kami na kami din po ay maging handa magpatawad, magmalasakit at tumulong sa mga nangangailangan at sa mga kaibigan, sa mga taong mga nakaaway po namin. Katulad po ng pagpapatawad nyo, mapatawad rin po nila kami at mapatawad din po namin sila. Puspusin mo po kami ng inyong habag upang makita namin ang iyong puso sa iba. No, maipakita din po namin ang inyong puso
sa iba at ang pagmamahal ninyo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy niyo pong pagalingin ang mga sakit. Patuloy niyo pong palakasin ang mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon. Puspusin niyo po sila ng inyong biyaya. Provide niyo po yung mga pangangailangan nila, Panginoon. At protektahan niyo po sila sa araw-araw. Makita pa po nila kayo. Ma-encounter po nila kayo sa araw-araw. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless you.